Kabanata 531. Nakaupo sa kanyang upuan, malinaw na naramdaman ni Lito na may bakas ng paggalugad sa mga mata ni Yangtze. Alam ni Lito na maaaring nagsimula siyang maghinala sa kanyang pagkakakilanlan, kaya nagkunwari siyang hindi napansin at tumingin sa entablado. Sa oras na ito, excited na sinabi ng host, "Everyone, next is your favorite pill auction." Maligayang pagdating, tatlong alchemist. Nang matapos siyang magsalita, tuloy-tuloy na naglakad papunta sa stage ang dalawang lalaking naka-white robe at blue robe. Ang tatlong ito ay ang 5th class at 3rd class na alchemist, ang 5th class at ang 3rd class na alchemist, si Matthew, at ang 4th class at 2nd class na alchemist, Gabriel at Elder Kiyu. Mula sa saloobin ng host, makikita na ang kanyang saloobin sa dalawang tier 5 alchemist ay perfunctory at siya ay partikular na magalang sa tier 4 na alchemist. Kumunat ang noo ni Lito at naalala ang sinabi ng kanyang amo. Sa Tower Country, ang apothecary ay isang marangal at misteryosong propesyon na may mahigpit na hierarchy. Mula sa mataas hanggang sa mababa, sila ay nasa unang klase, pangalawang klase, at ikalimang klase. Ang bawat klase ay may ikatlong antas. Iba-iba ang kulay ng damit ng apothecary na suot nila mula una hanggang ikalimang ranggo. Ang unang ranggo ay itim, ang pangalawang ranggo ay lila, ang ikatlong ranggo ay asul, ang ikaapat na ranggo ay berde, at ang ikalimang ranggo ay puti. Ang pangkalahatang pattern ay ang mas madidilim na kulay, mas mataas ang antas. Kabilang sa mga ito, ang mga alchemist sa ikalimang baitang ay ang pinakakaraniwan at walang halaga. Gayunpaman, kapag naabot niya ang ikaapat na antas, magkakaroon siya ng isang tiyak na katayuan sa lipunan, higit pa sa antas ikatlo at ikalawang antas. Lahat sila ay lubos na iginagalang na mga master. Sa buong bansa, ang mga first class na alchemist ay napakabihirang. Ang mga first class at third class na alchemist ay bihira lamang. Ang isang elixir o medicinal liquid na pinino ng isang first class na alchemist ay maaaring ilarawan bilang isang bihirang kayamanan. Ito ay halos walang halaga. Ang mga ordinaryong tao ay walang pagkakataon na makipag-ugnayan dito at binili ng misteryosong matataas na opisyal sa buong buhay. Ipinaliwanag din ito kung bakit iginagalang lamang ng host ang alchemist na pang-apat na baitang na nakasuot ng berde. Ang unang na-auction ay ang dalawang alchemist na may puting damit na tier 5. Ang inilabas nila ay pawang mga likidong panggamot na makapagpapalakas ng katawan. Sa kanilang kakayahan, hindi nila pansamantalang napino ang desenteng mga tabletang panggamot. Ang lahat ng mga taong naruroon ay walang interes, ngunit hindi bababa sa ito ay nasa ikalimang baitang at ikatlong baitang. Sa huli, ilang bote ng medicinal liquid ang naibenta sa magandang presyo. Tuwang-tuwa ang dalawa at napaatras ng may ngiti. Sumunod, ang alchemist sa ikaapat na baitang ay sumulong. Agad namang napabuntong hininga ang lahat at itinoon ang atensyon. Kinuha nila ang bidding card sa kanilang mga kamay at naghanda na magbid anumang oras. Napatingin si Gabriel sa karamihan, bahagyang nagtaas baba, at medyo mayabang. Lahat, nagdala ako ng pill ngayon. Napakasimple ng function nito, which is to extend one's life. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Dahil sa reaksyon ng lahat, nasiyahan si Gabriel. Ipinagpatuloy niya, ang elixir na ito ay tinatawag na life-prolonging elixir. Hanggat iniinom mo ang elixir na ito, maaari kang mabuhay ng hindi bababa sa 3 araw, mamamatay ka man sa buhay o mamamatay sa sakit. Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ay naging mas nasasabik. Kailangang malaman ng isang tao na kahit na mabuhay ang isang tao sa loob ng 3 araw, ito pa rin ang pinakakanais-nais na bagay para sa isang namamatay na tao. Marahil sa 3 araw na ito, magkakaroon siya ng ilang maswerteng pagkakataon. Kung makikilala niya ang isang dalubhasa o isang mahusay na gamot, makakatakas siya sa kamatayan. Si Yangtze ay interesado rin sa life-prolonging pill. Kung bibili ako ng tabletang ito, may hahanda ko ito para kay Lolo. Kahit malakas pa siya, matanda na siya. Dahil dito, medyo nalungkot si Yangtze. Hindi niya nakikita ang kanyang lolo ng ilang beses sa isang taon, sa takot na makatanggap siya ng masamang balita mula rito balang araw. Si Lito, na nakatayo sa isang tabi, ay umiling. Ang elixir na maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao sa loob ng 3 araw ay masyadong mababa ang antas. Kung gusto ito ni Yangtze, magagawa niya ito para sa kanya, kahit kalahating buwan lang. Gayunpaman, pinaghihinalaan na siya nito, kaya kinailangan niya maging mahinahon. Well, let's start the auction. 1 million ang starting price. Sa sandaling bumagsak ang boses ng host, ang mga manunood ay nagsimulang makipagkompetensya ng mahigpit. 3 milyon. Magbabayad ako ng 5 milyon. Sa wala pang 1 minuto, ang presyo ng isang life-prolonging pill ay tumaas sa 30 milyon.
Sa oras na ito, kakaunti ang mga tao na maaaring magbid. 50 milyon. Sa oras na ito, malakas na sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na marangal na babae na may mag-agarang damit. Nagkaroon ng pagsabog ng katahimikan sa pinangyarihan. Walang tumawad muli. Bagamat mayaman ang mga taong ito, napakatalino din nila. Bagaman mahalaga ang 3 araw ng buhay, hindi ito masyadong mahaba. Ang pinakamataas na presyo ay 40 hanggang 50 milyon lamang. Congratulations, lady. Itong life prolonging pill ay sayo. Binuksan ni Gabriel ang kahon sa kanyang kamay. Pagbukas niya, kakaibang halimuyak ang bumungad. Tulad ng inaasahan ng isang Tier 4 alchemist. Tunay na kamangha-mangha. Hindi maiwasang purihin siya ng mga tao. Masayang tumayo ang nasa katanghaliang gulang na marangal na babae at nag-utos sa likuran niya, itayo mo ang aking ama. 2 matipunong lalaki ang tumayo mula sa kanyang likuran. Dapat silang mga bodyguard. May dala silang stretcher, kung saan nakahiga ang isang naghihingalong matandang lalaki. Ang mukha ng matanda ay mapatla, at ang kanyang mga buto ay payat. Bamuka ang bibig niya at naghahabol ng hininga. Obviously, malapit na siyang mamatay. Mabilis na naglakad ang nasa katanghaliang gulang na marangal na babae, kinuha ang tableta, at ipapakain na sana ito sa matanda. Tay, pagkatapos mong inumin ang gamot na ito, hahanapan kita ng mas magaling na doktor. Nang malapit nang ibigay ng nasa katanghaliang gulang na marangal na babae ang tableta sa matanda, isang boses ang biglang dumating. Itigil mo. Tumayo si Lito mula sa kanyang upuan, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Tumindig sa takot ang nasa katanghaliang gulang na noblewoman at tumingin kay Lito. Anong meron? Hindi mo ipapainom itong tableta. Sabi ni Lito sa malalim na boses. Bakit? Hindi ba ito ang life prolonging pill? Naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na noblewoman na kakaiba ito. Umiling si Lito at tumingin sa tableta. Kung ibibigay mo ang pill na ito sa iyong ama, hindi ito magiging pill na panghabang buhay, kundi pill na pangbuhay. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ng marangal na babae, at bahagyang nanginginig ang kamay niyang may hawak ng tableta. Nang marinig ito, agad na nagalit ang pang-4 na klaseng alchemist, si Gabriel. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Mahinahong sinabi ni Lito, hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekan. May mali sa iyong elixir. Ngumisi si Gabriel at sinabing, haha, mahigit 100 tao ang hiniling ko na subukan ang tabletang ito bago ako nagpakita. Wala namang masama dito. Bakit mo ako sinisiraan? Umiling si Lito. Hindi kita sinisiraan. May mali sa formula ng elixir mo, at hindi pa lubusang na-neutralize ang lason. Hindi naman problema para sa ordinaryong tao na kunin ang elixir mo, pero halos masira ang kidney ng matandang ito at hindi na makayanan ang lason sa elixir. Sa sandaling ito, ang 2 alchemist sa ika-5 baitang ay nagagalit din. Saan nanggaling ang brat na ito? Si Alchemist Gabriel ay isang Tier 4 na Tier 2 alchemist. May karapatan ka bang pagdudahan siya? May alam ka bang medicinal pills? Anong karapatan mong pagdudahan siya? Mahinahong sinabi ni Lito, alam ko kung paano pinuhin ang mga table tasks, at alam ko kung paano pinuhin ang mga ito. Ganun po ba? Kung ganun matanong ko po Master, ano po ang rank nyo? Ang isa sa kanila, isang Tier 5 alchemist, ay nginisyan. Sa paghusga sa edad ni Lito, malamang na hindi pa siya nakarating sa tuktok. Kahit na mayroon siyang pambihirang talento, maaari lamang siyang nasa ibaba ng unang antas ng ika-5 baitang. Boy, nasa harapan namin ang karanasan mo. Hindi ka nagsasabi ng walang kapaparakan. Huwag kang maghanap ng sense of existence dito. Umalis ka. Ang iba pang Tier 5 alchemist ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay. Sinabi ni Lito nang hindi nagmamadali, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung anong mga kwalifikasyon ang mayroon ako, ngunit tiyak na mas malakas ako kaysa sa iyo. Ayon sa secular na antas, siya ay hindi bababa sa isang antas ng 1 o 2 pag-iral. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 3 alchemist ay natigilan sa una, ngunit pagkatapos ay lahat sila ay nanunuya. Tingnan mo ang yabang ng mga kabataang ito. Don't talk to him. Just call the security guards and throw them out after a duel. Kabanata 532. Ang security guard na katabi niya ay tiyak na hindi nang ahas na kumilos, dahil ang superior ay nagutos na ang binatang ito ay espesyal na inaalagaan ni Mrs. Garvey. Sa sandaling ito, sa magandang silid, pinanood ni Mrs. Garvey ang tagpong ito, bahagyang naningkit ang kanyang asul na mga mata. Ang Lito na ito ay talagang nangangahas na makipag-usap pabalik sa isang Tier 4 medicine master na tulad nito. Kinagat niya ang mapupulang labi niya sa hindi makapaniwala. Hindi kaya may sariling bakang siya.
Tumingin siya sa kanya at nagtanong, ano sa tingin mo? Umiling ang lalaki sa tabi na si Reynan. Sa palagay ko hindi niya maaabot ang antas ng isang ika-4 na baitang alchemist sa kanyang edad. Pwede bang nambobola siya, pero hindi naman siya ganoong klaseng tao. Habang nag-uusap silang dalawa, may nagbago sa field. Dahan-daang inilabas ni Lito ang isang leather na paper bag mula sa kanyang bulsa, na katulad ng isang maliit na bag ng mga table tasks mula sa ospital. Binuksan niya ang craft paper at nakita niya ang 6 na itim na table tasks sa loob. Ito ang elixir na pinino ko. Isang elixir lang ang kailangan ko para mapahaba ang buhay mo ng 1 taon. Natigilan ng marangal na babae. Isang taon. Tumango si Lito at sinulyapan ang matanda. You're too late. Kapag uminom ka pa ng 3 pills sa akin, makaka-recover ka na parang ordinaryong tao. Sa sandaling sinabi niya ito, ang 3 alchemist ay natigilan saglit, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Brat, alam mo ba kung anong uri ng tier alchemist ang kailangan para makamit ang isang medicinal pill na maaaring magpahaba ng buhay ng 1 taon? Ang pang-4 na klase na alchemist, si Gabriel, ay galit na galit kaya napatawa siya at tumingin kay Lito na parang walang isip. Walang sinabi si Lito, ngunit ang alchemist sa ika-5 baitang ang nagbuka ng kanyang bibig at nagsabing, sa pinakakaunti, aabutin ng kahit isang pangalawang baitang alchemist, at kakailanganin ng napakatagal na oras upang pinuhin ang ganitong uri ng tableta. Ngumisi sila at sinabing, anak, alam mo kung ano ang iyong kaya. Sa mga oras na ito, nagtitilian din ang mga tao sa ilalim ng entablado. Sinamantala ni Harold ang pagkakataon at mabilis na naglakad. Malakas niyang sinabi, mabango at may kintab ang elixir ni Master Gabriel. Hindi ito ordinaryo sa unang tingin. Tingnan mo, para kang bowl ang luad. Sa tingin mo ba kami ay mga walang isip? Ang iba ay nairita at nag-echo, oo, hindi lang nila tayo tinatrato bilang mga walang isip, kundi pati na rin si Master Gabriel bilang walang isip. Napaisip sandali ang mahalagang babae. Dahil pareho silang nagsabing mabisa ang kanilang gamot, mas mabuting bilhin silang lahat. Tumingin siya kay Lito. Bata, magkano ang pill mo? 80 milyon, mataray na sabi ni Lito. Kumunat ang noo ng babaeng marangal. 80 milyon sa kabuuan. Hindi, 80 milyon bawat isa. Pagkasabi niya noon, nagkagulo ang mga tao. Who are you? Mas mahal pa ang ibinebenta mo kaysa sa tier 4 alchemist. Tama. Nandito siya para manloko ng pera, di ba? Magiging walang isip ang maniniwala sa kanya. Ang maharlikang babae ay tumingin kay Lito na may kainahinala. Masyadong mahal ang 80 milyon kada tableta. Binata, sa tingin mo ba madali akong lokohin? Malungkot ang mukha ng marangal na babae. Bilasan mo lumabas ka, o hahanapin ko ang mga security guard. Ano bang problema ng mga security guard dito? Pwedeng pumasok ang sinungaling na tulad mo. Maaari akong lumabas, ngunit kapag nainom na ng iyong ama ang life prolonging pill, magdudugo siya sa kanyang mga mata, tenga, ilong, at bibig. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito. Ang marangal na babae ay lubos na nagalit. Itinuro niya si Lito at sinabi sa matinis na boses, okay, isumpa mo ang aking ama. Huwag kang umalis. 2 malalakas na bodyguard ang lumitaw sa kaliwat kanan ni Lito. Utos ng marangal na babae, bantayan mo siya. Bugbugin siya hanggang mamatay mamaya. Sa hindi kalayuan, nakita ni Yangtze ang eksenang ito. Bagamat medyo nag-aalala, pinipigilan pa rin niya ito. Binigyan siya ni Lito ng napakaraming sorpresa. Baka isa na namang aksidente sa pagkakataong ito. Hindi na pinansin ng maharlikang babae ang mga salita ni Lito at inilagay ang life prolonging pill sa bibig ng matanda. Ubo-ubo-ubo. Maya-maya, umubo ang matanda at nagmulat ng mata. Mukhang nasa mabuting loob siya. Master Gabriel, hindi ka nagsinungaling sa akin. Labis na nagulat ang marangal na babae. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at ngumuso, sinungaling ka. Maghintay ka lang na mabugbog ka hanggang mamatay. Habang nagsasalita ay kinindatan niya ang bodyguard. Agad na hinawakan ng 2 bodyguard si Lito at sinuntok sa mukha. Pang! 2 figure ang pinalipad ng isang malakas na puwersa. Napakabilis ng eksenang ito na hindi ito nakita ng mga ordinaryong tao. Ang alam lang nila ay may pinadalang lumipad. Hindi nila naisip na ang taong lumipad palabas ay si Lito. Haha, boy, wala ka bang kaya? Hindi magandang makipagagawan ka sa akin para sa isang babae. Ngumisi si Harold. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang tawanan, may nakita siyang malinaw at biglang nagkontrata ang kanyang mga mata. Sa entablado, si Lito ay nakatayo pa rin doon ng mahinahon. Hooray!
Sa hindi kalayuan, dalawang bodyguard ang gamulong-gulong sa sahig, humahagulgol sa sakit. Nagulat ang lahat. Anong nangyayari? Paanong dalawang tao ang padadalhan ng sabay na lumipad? Kasabay nito, biglang napahawak sa lalamunan ang matandang nasa stretcher na kanina pagising. Napabuntong hininga siya sa kahirapan at patuloy na kumikibot. Tatay. Humakbang ang marangal na babae at agad na napasigaw sa takot. Umagos ang itim na dugo mula sa mata, ilong, bibig, at iba pang bahagi ng matanda. Nakakatakot ang itsura nito. Master Gabriel, ano ang problema ng aking ama? Galit na tumingin kay Gabriel ang marangal na babae. Malungkot ang mukha ni Gabriel at nauutal, ako. Ito. Ang problema ng matanda. Wala itong kinalaman sa akin. Sa sandaling ito, tumalikod si Lito at lumabas ng stage. Nag-iba ang ekspresyon ng Noble Madam. Naalala niya ang reaksyon ng kanyang ama, at ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Lito kanina. Sir, bibili ako ng medicinal pill mo. Nagmamadaling hinabol siya ng maharlikang babae. Hindi tumigil si Lito at mahinang nagsabi, hindi ko na ito ibebenta. Kinagat ng maharlikang babae ang kanyang mga ngipin, hinawakan ang kamay ni Lito, at lumuhod. Bumantong hininga si Lito at tumalikod upang sabihin ng malamig, maaari mo itong bilhin, ngunit nagbago ang isip ko. 100,000,000. Bahagyang nagbago ang mukha ng marangal na babae. Ang 100,000,000 ay hindi isang maliit na presyo. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang tumango. Sige, bibili ako. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay tumingin kay Lito ng may inggit. 100,000,000. Kahit na para sa mga mayayaman, ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Ang ilan sa mga taong ito ay mayroon lamang ilang daang milyon. Tumango si Lito, kumuha ng tableta, at inilagay ito sa kamay ng marangal na babae. Agad na ibinigay ng maharlikang babae ang tableta sa matanda. Sinungaling ang lalaking ito. How dare you believe him? Ang pang-apat na klase na alchemist, si Gabriel, ay umiling. Sa tabi niya, isang Tier 5 Medicine Master ang nanunuya, ang tabletang ito ay talagang peke. Kung may epekto man ito, kakain ako ng putik. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, dahan daw ang nagmulat ng mata ang walang malay na matanda. Dad, kamusta? Nagmamadaling tanong ng marangal na babae. Lumingalinga ang matanda sa paligid at medyo nalilito. Pagkatapos ay diretso siyang umupo. Gusto siyang tulungan ng marangal na babae, ngunit itinulak siya ng matanda. Pagkatapos, sa gulat na titig ng marangal na babae at ng iba pa, ang matanda ay bumaba sa stretcher at naglakad ng mag-isa. Nako! Ilang araw na ba akong masaya na naglalakad? Astig! Napabuntong hininga ang matanda habang nakapikit. Ito. Ang pang-apat na klase na alchemist, si Gabriel, ay nanginginig sa buong katawan, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Umiling siya at sinabing, imposible. Imposible. Para naman sa Tier 5 alchemist sa tabi niya, mas pangit ang ekspresyon niya. Tumawa si Lito. Anong sabi mo ngayon lang? Namutla ang mukha ng 5th Tier alchemist. Ako. Wala akong sinabi. Agad namang nagsalita ang mga nanood, ano? Sinabi mo lang na kung mabisa ang elixir ng binata, makakain ka ng putik. Oo, narinig ng lahat. Hahaha, wala akong nakitang kumain ng putik. I'm looking forward to it. Naghiyawan ang mga tao. Puti at pula ang mukha ng alchemist sa ikalimang baitang. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha at tumakbo palayo sa kahihiyan. Bulong ng marangal na babae sa tenga ng matanda. Sinulyapan ng matandang lalaki si Lito at mabilis na naglakad. Bata, ano ang apelyido mo? Bahagyang sinabi ni Lito, Lito Argel. Lito, napakagandang pangalan. Isa kang batang bayani. Napakagaling mo sa alchemy sa murang edad. Nakakamangha ka. Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kamay ni Lito, puno ng pasasalamat ang ekspresyon nito. Kabanata 533. Walang anuman. Sa pagharap sa pasasalamat ng matanda, bahagyang ngumiti si Lito. Nagbago ang ekspresyon ng matanda, at nagbago ang paraan ng pagtingin niya kay Lito. Sa katunayan, sinusuri niya kung ang tableta ay talagang ginawa ni Lito. Sa paghusga mula sa reaksyon ni Lito, malamang na personal niyang pinino ito. Ang ganitong uri ng alchemist ay bihira kahit sa buong kaharian, lalo pa sa kabisera. Young man, you saved me. I'll make it up to you. Ano ang number mo? I'll contact you later. Umiling si Lito. Hindi na kailangan. Ang anak mo ang nagbayad ng tabletang ito. No, I have to be grateful. Kunin mo na lang habang nagmamakaawa ako. Tuwang-tuwang hinawakan ng matanda ang kamay ni Lito.
Walang pagpipilian si Lito kundi ang tumango at ibigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono. Matapos matanggap ang contact ni Lito, sa wakas ay pinakawalan siya ng matanda ng may kasiyahan. Muntik mo nang patayin ang tatay ko. Deserve mo bang tawaging fourth-class alchemist? Boses ng isang middle-aged noblewoman mula sa gilid. Sa tapat niya, mapatla ang mukha ni Gabriel. Nanginginig siya at sinabing, makinig ka sa paliwanag ko, makinig ka sa paliwanag ko. Walang dapat ipaliwanag. Kaladkarin niyo siyang dalawa palabas at baliin ang mga kamay at paa niya. Nag-utos ang maharlikang babae. Agad na lumapit ang bodyguard at hinaila siya palabas ng Queen's Hall sa sahig na parang patay na aso. Pagkatapos, nakarinig sila ng ilang sigaw. Medyo nagulat si Lito. Bagamat hindi mataas ang status ng isang alchemist sa ikaapat na baitang, hindi siya madaling masaktan ng mga ordinaryong pamilya. Ang nasa katanghaliang gulang na marangal na babaeng ito ay binali ang binti ni Gabriel ng walang takot. Tila hindi karaniwan ang pamilya sa likod niya. Gayunpaman, hindi interesado si Lito sa mga bagay na ito. Matapos magulat ay hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos magpasalamat muli ng maharlika at matanda kay Lito, umalis sila kasama ang isang grupo ng mga bodyguard. Dad, bakit kailangan mo pang tanungin ang phone number ng alchemist na iyon? Para pasalamatan lang ba talaga siya? Sa corridor, tinanong ng nasa katanghaliang gulang na marangal na babae ang matanda. Humalaklak ang matanda at sinabing, hindi naman. Rona, napakabata mo pa. Kung kaya niyang pinuhin ang gayong elixir, kung magagamit siya ng ating pamilya Kui, ang pamilya Kui ay makakabangon muli sa industriya ng parmasyutiko ng estado sa maikling panahon. Nang marinig ito, tila nawala sa pag-iisip si Rona Kui. Sabi niya sa paghanga, Tay, ikaw na ang malayong mararating. Ang matandang ito ay si Marco Kui, ang master ng pamilyang Kui, isang sikat na pamilya ng lokal medicine sa kabisera. Nag-isip siya sandali at sinabing, nga pala, iimbitahan ko si Lito sa bahay ko sa susunod. Papuntahin mo rin si Justin Jing. Natural na naiintindihan ni Rona ang intensyon ng kanyang ama. Kumunat ang noo niya at sinabing, Dad, it's not good. Alam mo naman ang ugali ni Justin. Paano kung maasar siya? Ikinaway ni Marco ang kanyang kamay. Hayaan mo muna silang dalawa na makipag-ugnayan sa isa't isa. Isa pa, wala pa tayong masyadong alam tungkol kay Lito. Siguro hindi man lang niya pinino ang pil na iyon. Kailangang obserbahan ang lahat. Nakuha ko na. Tumango si Rona. Sa mga sandaling ito, puno ng gulat ang mga mukha ni Mrs. Garvey at si Reynan habang nakatingin sa display screen. Hindi ko inaasahan na isa siyang alchemist. Isang kakaiba, dugo pulang liwanag ang kumislap sa asul na mga mata ni Mrs. Garvey, na para bang sila ay isang bola ng apoy. Lito? O Lito? Lalo kang nakakagulat, pero gusto ko. Kung ang biktima ay masyadong mahina, ang laro ay magiging boring. Tanging kapag ikaw ay sapat na malakas na ang laro sa pagitan natin ay sapat na kawili-wili. Nilero niya ang isang matalim na punyal gamit ang kanyang payat, puti nyebe, malambot na mga kamay. Kinagat niya ang kanyang mga labi at isang nakamamatay na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pero sa huli, mamamatay ka pa rin sa kamay ko. Nagkaroon ng masiglang eksena sa bulwagan ng Reyna. Hindi bababa sa 30 katao ang nakapalibot kay Lito. Gusto kong bumili ng ilang pills. Sumugod ang mga security guard, hinaila ang mga taong ito palayo, at pinanatili ang kaayusan sa pinangyarihan. Nakaharap sa marubdob na mga tao, ang tagapamahala ng auction ay lumakad sa gilid ni Lito at bumulong, Mr. Argel, alang-alang kay Mrs. Garvey, maaari mo ring i-auction ang iba pang mga table tasks, o nag-aalala ako na ang mga taong ito ay masira ang auction. Tumango si Lito. Siya ay isang shareholder ng hotel na ito, at siya ay madi-distress kung ang auction ay talagang give-in. Sa huli, sa gitna ng karamihan, kahit na ang presyo ay 80 milyon bawat tableta, ang natitirang 5 tableta ay mawawala sa isang iglap. Tiningnan ni Lito ang daan-daang milyon sa kanyang account, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot. Sinulyapan niya si Yangtze. Naisip na niya kung ano ang gagawin sa daan-daang milyon na ito. Gayunpaman, nang tingnan niya si Yangtze, nalaman niyang hindi ito masyadong maganda. Lalapit na sana siya at magtatanong tungkol dito nang biglang may hamarang sa daan niya. Iyan, Lito, mayroon ka pa bang mga pildores? Ang mga mata ni Shanshan ay puno ng pagnanasa. Binigyan siya ni Lito ng malamig na tingin at hindi man lang nag-abala na bigyan siya ng diretsong tingin. Diretsong sabi niya, oo, pero hindi mo kayang bayaran. Umindayog ang katawan ni Shanshan, at hindi na mapanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Tama siya.
Ang kanyang pamilya ay isang maliit na mayamang pamilya lamang, at halos 100 milyon bawat pills ay hindi sapat para bilhin ang mga ito. Alam kong nasaktan kita sa sinabi ko noon, pero para sa ikabubuti mo iyan. Bakit ang galing mo? Sabik na sabi ni Shanshan, hindi mo ba ako kayang bigyan ng mukha at ibenta sa akin ang elixir alang-alang na magkakilala tayo? Ngumiti si Lito at umiling. Hindi, wala kang ganyang mukha. Pagkatapos noon, nilagpasan siya nito at walang ekspresyong umalis. Namumula ang mga mata ni Shanshan, na para bang nakaranas siya ng matinding hinaing. Lito, paano mo ako pinapahiya ng ganito? Pagsisisihan kita sa hinaharap. Sa oras na ito, si Yangtze ay wala na sa kanyang upuan. Lumingalinga si Lito at nakita niyang mabilis siyang naglalakad patungo sa labas ng bulwagan, medyo natalisod. Sa pag-aalala na baka may mangyari sa kanya, agad siyang hinabol ni Lito. Ano bang problema mo? Hindi sinasadyang hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Bitawan mo ako. Niyugyug siya ni Yangtze ng buong lakas, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng galit. Medyo natarante si Lito at sinabing, ano ba ang nagawa ko para magalit ka? Huwag kang masyadong masungit, okay? Haha, Lito, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa buhay ko? Biglang naging seryoso ang tono ni Yangtze. Napagtanto na hindi normal ang sitwasyon, bahagyang nagdilim ang mukha ni Lito at umiling siya. Huminga ng malalim si Yangtze at matigas na sinabi, well, hayaan mo akong sabihin sa iyo, pinakaayaw kong niloloko. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya nang walang sinasabi. Bahagyang namumula ang mga mata ni Yangtze, at nagpatuloy siya, magaling ka sa martial arts, at nakikita mo sa mga mata si Master Shu at nag-refine ng mga table tasks. Hindi ka isang ordinaryong tao. Pero sabi mo sa akin, isa ka lang palaboy na walang pangalan. Hehe, akala mo ba tulala ako? Hindi ka pinakilala ng lolo ko sa fiancé ko. Pinadala ka ng militar. Sa sobrang galit niya ay hindi na niya kailangan pang huminga, at sinabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Nagdilim ang mukha ni Lito at malamig na sinabi niya, tapos ka na ba? Hindi. Tumulo ang mga luha ni Yangtze sa kanyang mga pisngi na parang mga bulaklak ng pera sa ulan. Ayokong makita ka ulit, sinungaling. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Kabanata 534. Hahabulin na sana ni Lito si Yangtze nang bigla siyang hinarang ng isang grupo ng mga tao. Ito ay sina Harold at Ariel. Mayroon ding nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot at ilang staff ng hotel. Ang mabubuting aso ay hindi humaharang sa daan. Nag-aalala si Lito kay Yangtze, kaya naiinip niyang sinabi sa taong dumating. Anak, napakayabang mo. Tiyo, nakita mo ba? Sabi ni Ariel sa medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang pasulong at tinulak si Lito. He said fiercely, Brat, this is my territory. Lumuhod ka. Siya ay walang iba kundi ang tiyuhin ni Ariel, si Eduardo Song, ang manager ng branch manager ng VIP Hotel. Sa isang tabi, sina Harold at Ariel ay tumingin kay Lito ng masayang masaya. Kumunat ang noo ni Lito. Umalis ka. Well, mukhang hindi ka sumuko. Inilayo mo ang lalaking ito at naglakas loob na kumilos ng ligaw sa hotel. Tuturuan kita ng leksyon. Sa sandaling magbigay ng utos si Eduardo, pinalibutan ng ilang subordinate si Lito. Gayunpaman, kalmadong kinuha ni Lito ang kanyang telepono. Sarkastikong sinabi ni Eduardo, tatawag ka ba ng pulis? Sinasabi ko sa iyo, nasa likod ng hotel si Mrs. Garvey, at hindi nang ahas ang mga pulis na makialam dito. Umiling si Lito. Tatawagan ko si Mrs. Garvey. Hahaha, tatawagan mo. Kung matawagan mo si Mrs. Garvey, tatay ang tawag ko sayo. Tumawa ng malakas si Eduardo. Nag-dial si Lito ng isang numero at walang ekspresyon na sinabi, Hoy, nasa koridor ako sa labas ng bulwagan ng Empress. May isang bulag na empleyado na pumipigil sa akin. Halika at harapin ito. Sa orihinal, medyo nag-aalala pa rin sina Eduardo, Ariel, at iba pa, ngunit nang marinig nila ang kanyang tono, naginhawaan sila. Anak, sinong niloloko mo? Sa lugar na ito, walang gaanong tao ang naglalakas loob na magsalita kay Mrs. Garvey sa ganoong tono. Sino ka sa tingin mo? Ngumiti si Eduardo ng mapang-asar. Nang matapos siyang magsalita ay narinig niya ang tunog ng high heels. Gusto kong makita kung sino ang walang ingat sa hotel ko. Hawak ang kanyang damit, dahan-daang naglakad si Mrs. Garvey. Saglit na natigilan si Eduardo. Lumingon siya at nakita niyang si Mrs. Garvey nga iyon. Agad siyang bumuhos ng malamig na pawis. Talaga bang tinawag siya ng lalaking ito dito? Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na may mali.
Kakatawag lang ni Lito, kaya imposibleng dumating si Mrs. Garvey ng ganoon kaga. Nangangahulugan lamang ito na dumaan si Mrs. Garvey sa daan. Mrs. Garvey, ang batang ito ay walang galang sa iyo. Talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Ibinuko ni Eduardo ang kanyang dibdib at sinabi, ang kanyang tingin ay nananatili sa magandang mukha ni Mrs. Garvey. Oh, paano mo siya tuturuan ng leksyon? Pinaikit ni Mrs. Garvey ang kanyang malinaw at asul na mga mata, saka nakangiting nagtanong. Nang makita niyang tumatawa si Mrs. Garvey, agad na ibinuga ni Eduardo ang kanyang dibdib at marahas na sinabi, baliin man lang ang kanyang mga binti, at sampelan siya ng 100 beses, at lalobo ang kanyang bibig. Lalong nakakaakit ang ngiti ni Mrs. Garvey. Tumango siya. Good idea. Men. Ilang malalakas na lalaking European ang lumapit. Nang makita ito, ngumiti si Eduardo ng may pagmamalaki. Tila hindi malayong makakuha siya ng promosyon o pagtaas. Si Harold ay puno rin ng kagalakan. Kung si Lito ay naging may kapansanan, paano siya makikipagkompetensya sa kanya para kay Yangtze? Malungkot na ngumiti si Ariel. Boy, ganito ang mangyayari kapag nasaktan mo ako. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga ekspresyon ng mga taong ito ay biglang nagbago. Dumaan ang mga bodyguard kay Lito at hindi huminto. Sa halip, dumiretso sila kay Eduardo at sinunggaban siya. Anong ginagawa mo? Napasigaw si Eduardo sa gulat. Ngumiti si Mrs. Garvey. Gawin natin. Direktang itinumba ng bodyguard si Eduardo sa sahig, sinipa siya ng ilang beses, at nabali ang kanyang mga binti. Tapos tinaas niya yung kamay niya at sinampal siya ng malakas sa mukha. Hindi tumigil ang mga bodyguard hanggang sa sinampal siya ng 100 beses. Sa oras na ito, ang mukha ni Eduardo ay puno ng dugo, at siya ay halos lumpo. Si Lito ay isang kaibigan na iginagalang ko. How dare ant like you disrespect him? Muli siyang tumingin kay Lito, at agad na lumambot ang kanyang ngiti. Are you satisfied? Nagulat si Lito at napabuntong hininga, ang kakayahan ng babaeng ito na baguhin ang kanyang ekspresyon ay talagang kamangha-mangha. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ni Mrs. Garvey. Wala naman siyang masyadong gagawin kaya tumango siya. Kung hindi ka pa nakontento, kukunin ko ang buhay nitong langgam. Buhay lang ng tao. Kakayanin ng angkan. Ang mga mata ni Eduardo ay patay na kulay abo. Tiningnan niya si Lito ng may takot at nakaramdam ng labis na panghihinayang. Alam niya na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Lito. Mali ako. Mahal kong ama. Iligtas mo ang aking buhay. Gumapang siya sa paanan ni Lito at niyakap ang kanyang mga binti habang umuungol. Sumimangot si Lito at sinipa siya palayo sa disgusto. Don't call me that. I don't want to have a stupid son like you. Madam, tama na po. Matamlay niyang sabi. Nakahinga ng maluwag si Eduardo. Ang kanyang buhay ay nailigtas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tumingin si Lito kina Harold at Ariel, na ipinako sa sahig na parang kahoy na istaka. Ang kanilang mga ekspresyon ay nakakagulat na pareho. Ang kanilang mga mukha ay mapatla at puno ng hindi makapaniwala. Nang makilala nila ang malamig na tingin ni Lito, pareho silang nanginginig. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang nag-udyok sa akin na magnakaw ng babae mo. Kuya, bitawan mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Direktang ibinente ni Ariel si Harold at lumuhad kay Lito. Nagbago ang mukha ni Harold. Ikaw. Nagbanta ka rin na papatayin mo siya, di ba? Tumingin siya kay Lito at sinabing may madilim na mukha, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa suportado ka ni Mrs. Garvey. Ang pamilya ko na Siangguan ay hindi madaling pakitunguhan. Kung maglakas loob kang saktan ako ng kaunti ngayon, hindi ka pababayaan ng pamilyang Siangguan. Maghintay ka lang. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naiinip nang naghihintay si Lito. Hinawakan niya ang braso ni Harold at pinilipit ito ng husto. Basag. Napasigaw si Harold at nakitang nabali ang kanyang braso. Walang pakialam na sinabi ni Lito, masyado kang nagsasalita ng walang kaparirikon. Kung ang iyong pamilya Siangguan ay may anumang mga kasanayan, puntahan lang ako. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Nakahinga ng maluwag si Ariel, na nakaluhod sa lupa. Gayunpaman, isang pilak na karayom ang tumusok sa kanyang acupuncture point. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan, para siyang iniihaw ng nagngangalit na apoy, na nagpagulong-gulong sa sahig. 3 araw at gabi ang ganitong sakit. Sana mabigyan ka ng leksyon at huwag mo akong aibuli sa hinaharap. Sinaman siya ni Lito ng malamig na tingin. Itapon ng mga taong ito sa labas ng hotel at huwag nang humakbang muli sa hotel. Anong pinagsasabi mo? Pagkatapos, ngumiti siya ng kaakit-akit kay Lito. Sumama ka sa akin.
Nakarating silang dalawa sa isang garden. Sinabi ni Lito kay Mrs. Garvey, maraming salamat. We're friends. Hindi na kailangang maging magalang. Ilang beses pa lang tayo nagkita, at hindi tape magkaibigan. Tsaka ordinaryong tao lang ako at walang interes makipagkaibigan sa mga maharlika. Kalmadong sumulyap si Lito kay Mrs. Garvey, hindi gumagalaw ni Katie Ting. Nawala ang ngiti sa gilid ng labi ni Mrs. Garvey, ngunit mabilis itong nakabawi. Lalong gumanda at nakakakilig ang ngiti niya. Kabanata 535. Alam kong master ka at walang pakialam sa makamundong relasyon. Pero sa paningin ko, magkaibigan na tayo. Habang nagsasalita siya, yumuko siya, pumitas ng pulang rosas, at sinipsip iyon. Nakasuot siya ng purple na low-collar na damit. Nang siya ay yumuko, sinadya niyang ibunyag ang isang malaking piraso ng puting nyebe na tanawin. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Lito. Madalas mo akong bisitahin sa hinaharap. Tinatanggap kita anumang oras. Habang papalapit siya kay Lito, isang misteryoso at matahimik na halimuyak ang pumaligid sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito, umatras ng isang hakbang, at nakangiting sinabi, kalahating bahagi ako ng may-ari ng hotel na ito, syempre pupunta ako dito ng madalas. Bukod dito, may isa pa. Si Yangtze ay naglipat ng 200 milyon sa iyo ngayon at ibinalik ang pera sa kanya. Ang kabayaran ay ibabawas sa aking mga dibidendo. Pagkatapos magsalita, umalis na siya nang hindi na hinintay na magsalita si Mrs. Garvey. Hoy, ikaw! Baka sa mukha ni Mrs. Garvey ang pagtataka habang pinagmamasdan si Lito na umaalis. Sa ilang sandali, lumitaw si Reynan sa tabi ni Mrs. Garvey. Sa isang masasamang boses, sinabi niya, Madam, mukhang hindi naman ganoon katigas ang batang ito. Siya ang unang lalaking ginamitan mo ng honey trap, ngunit hindi ka pa nakakakuha ng pain. Sa sandaling ito, ang nanginginig na mukha ni Mrs. Garvey ay hindi na maamo. Sa halip, napuno ito ng nagyayelong lamig at kalupitan. Kung hindi siya mapasuko at maging puppet ko, kailangan ko siyang patayin. Isang tipak ng itim na aura ang lumabas sa dulo ng kanyang daliri. Kasabay nito, ang namumulaklak na rosas ay nalante sa bilis na nakikita ng hubad na mata at naging isang pinaso na dilaw na pinatuyong bulaklak. Nang umalis si Lito sa hotel, nakaalis na si Yangtze. Tinawagan niya si Yangtze, ngunit direktang tumanggi ito. Maya-maya pa ay pinatay na lang niya ang kanyang telepono. Napabuntong hininga si Lito. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ulo niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpasya siyang huwag muna itong istorbohin, upang hindi na madagdagan ng panggatong ang apoy at hayaan siyang mag-isa. Anyway, sa proteksyon ng wooden bracelet, hindi siya masasaktan ng mga ordinaryong tao. Tinawagan niya si Mark Chin. Lito? Bakit mo ako tinatawagan kapag busy ka? Kamusta ang relasyon niyo ni Yangtze? Medyo pabiro na sabi ni Mark. Sinabi ni Lito, General Chin, itigil mo na ang pagbibiro. May tanong ako. Oh, sige, curious na sabi ni Mark. Sinabi ni Lito, nabanggit mo noon na si Yangtze ay nagkaroon ng trauma sa pag-iisip na naging sanhi ng pagiging unstable ng kanyang kalooban. Anong uri ng mental trauma ito? Nang marinig ito, natigilan si Mark at saka bumaantong hininga. Sa katunayan, ito ay napakasimple. Si Yangtze ay ang nag-iisang anak na babae ng kanyang mga magulang. Siya ay lubos na pinapabore ng kanyang mga magulang at may malalim na relasyon sa kanyang pamilya. Noong siya ay 7 taong gulang, ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan. Ang pamilya Jiang ay natakot na hindi siya makatiis, kaya hindi nila sinabi sa kanya. Sino ang nakakaalam na sa susunod na araw, ang mga magulang ni Yangtze ay malapit ng mamatay? Hindi man lang niya nakita ang kanyang mga magulang sa huling pagkakataon. It's this thing that made her emotional sensitive, especially because she hated being deceived. Hinimas ni Lito ang kanyang baba at tumango. Kaya ganoon. Mayroon na siyang magaspang na plano sa paggamot sa kanyang puso. Biglang may naisip si Lito at sinabing, siya nga pala, nagsimulang kumilos ang mga dayuhang iyon. 2 araw na ang nakakaraan, naglagay sila ng mga bomba sa sasakyan ni Yangtze, ngunit hindi ito malaking bagay. Humigpit ang boses ni Mark. Isang bomba. Mas baliw pa sila sa inaakala ko. Hindi ka nila inagaw, pero gusto kang patahimikin. Lito, mag-ingat ka. Naging malamig ang tono ni Lito. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Sandaling nag-usap ang dalawa. Nang ibababa na nila ang telepono, may naalala si Lito at nagtanong, may ancestral house si Yangtze. Maaari mo bang tanungin si Professor Jiang kung saan eksakto? Ang tanong ni Lito ay nagulat kay Mark, ngunit hindi siya nagtanong ng marami. Sige,
Magtatanong ako. Sasagutin kita agad. Pagkatapos ibaba ang telepono, makalipas ang 2 minuto, dumating ang text ni Mark. Iyon ang address ng lumang bahay. Sumakay si Lito ng taxi papunta sa lumang bahay. Pagbalik niya sa bahay ni Yangtze, madilim na. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na walang laman ang silid at hindi pa bumabalik si Yangtze. Nag-overtime ba siya? Kinuha niya ang phone niya at tumawag, pero naka-off pa rin ang phone niya. Ito ay kakaiba. Si Lito ay may masamang pakiramdam at agad na pumunta sa kanyang kumpanya. Pagdating pa lang niya sa gate ng kumpanya ay nagbago ang mukha niya. Ang aura ng expert. Isang dalubhasa ang nakarating dito dati. Bagamat nakaalis na siya, nandoon pa rin ang makapangyarihang aura niya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa kumpanya. Walang tao sa labas ng opisina. Nakaalis na ang lahat sa trabaho. Nang lumakad siya papunta sa opisina ni Yangtze, palakas ng palakas ang amoy ng malakas. Malinaw, ang kabilang partido ay nanatili dito sa loob ng mahabang panahon. Sa opisina ng presidente, bukas pa ang mga ilaw, pero ang gulo. Malinaw, si Yangtze ay dinukot, at ang kidnapper ay isang dalubhasa. Wala man lang siyang magawa sa wooden bracelet. Ang mukha ni Lito ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Buti na lang, suot ni Yangtze ang wooden bracelet na ibinigay niya sa kanya. Hanggat ikinakalat niya ang kanyang divine sense, mahahanap niya ito. Pumikit siya. Mga sinag ng gininto ang liwanag na naglalabas mula sa kanyang katawan, na kumakalat sa lahat ng direksyon na may dampi ng gintong liwanag. Makalipas ang 5 minuto, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Natagpuan niya si Yangtze, at siya ay buhay pa. Sa halip na sumakay ng elevator, tumalon siya sa bintana. Nang may mag-asawang dumaan sa ibaba, biglang bumaba si Lito mula sa itaas at halos matakot sila hanggang sa mamatay. Nakatingin sa lumilipis na anino, ang babae ay natarante na nagsabi, "Mahal, may nakita ka bang tumalon? Don't talk nonsense. Baka multo yan." Nanginginig ang lalaki at mabilis na hinaila ang babae. Sa sandaling ito, ang figure ni Lito ay naging isang kidlat at mabilis na lumapit sa lugar kung nasaan si Yangtze. Gusali ng Taifeng. Tumingin si Lito sa 30 palapag na gusali, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng makapal na aura. Sigurado siyang si Yangtze ang nasa itaas na palapag ng gusali. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa unang palapag ng gusali. Stop! Sino ka? Bawal pumasok dito. Pinigilan ng 7 o 8 security guard si Lito. Kaway ng kamay, lumipad palabas ang security guard at bumagsak sa batong haligi o pader, nang hihina. Sa sandaling ito, si Lito ay pumasok na sa elevator ng walang ekspresyon. Sa labas ng Taifeng Building, sa likod ng isang malaking puno, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na tight suit, nakasimangot. Si Lito, bakit siya nandito? Matapos mag-isip ng ilang sandali, bigla siyang natauhan. Ito ang secret headquarters ng Azure Dragon Gang. Miyembro ba siya ng Azure Dragon Gang? Kung gayon, maipaliwanag nito kung bakit siya nagpakita malapit sa Green Lotus Tea House. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi ko hahayaang makatakas ang grupo ng mga desperado. Inilabas ni Melinda ang pistol sa kanyang baywang, na puno ng mga bala, at tahimik na lumapit sa gusali. Ang hindi niya inaasahan ay nahimatay na pala ang security guard na hamarang sa kanya sa pagpasok. Ano ba talaga ang sinusubukang gawin ni Lito? Medyo nalito si Melinda. Napatingin siya sa elevator, na nakaparada lang sa 25th floor. Agad siyang pumasok sa isa pang elevator at pinili ang 25th floor. Sa sandaling ito, sa ika-25 palapag, bumukas ang pinto ng elevator. Hindi inaasahan ni Lito na ang elevator ay makakarating lamang sa ika-25 palapag. Para naman sa natitirang 26 hanggang 30th floor, ang hagdanan na lang niya patungo sa 25th floor. Tila ito ay isang malaking grupo na umukupa sa 6 na palapag ng Taifeng Building. Sino ang hinahanap mo? Sa sandaling pumasok si Lito, isang lalaking nakaitim ang lumapit at nagtanong. Hinahanap ko ang amo mo. Sabi ni Lito sa malalim na boses. Kumunat ang noo ng lalaki. Ang amo namin. May appointment ka ba? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang mga sulok ng mga labi ni Lito ay humahatak paitaas habang siya ay naglalabas ng 4 na salita na parang isang ulupong. Gusto ko siyang patayin. Kabanata 536. Sa sandaling ito, sa ika-30 palapag ng Taifeng Building. Dapat pakasalan mo ako at pagsilbihan mo ako habang buhay. Kung hindi, hahayaan kitang makaranas ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Mapatla ang mukha ni Rudy Gao. Nakaupo siya sa wheelchair at hingal na hingal pagkasabi niya ng kung ano.
Sa tapat niya, malamig ang mukha ni Yangtze. Rudy, huwag kang mangarap ng gising. Hindi ako magpapakasal sa ganyang karimari-marim na lalaki. Ngumisi si Rudy. Gusto mo si Lito, di ba? Haha, malapit na siyang mamatay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yangtze. Umiling siya at sinabing, magiging maayos si Lito. Siya ay napakalakas, 1,000 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Nagsimulang umawang ang bibig ni Rudy at puno ng galit ang mukha niya nang marinig niyang pinupuri ni Yangtze si Lito. Alam mo ba kung sino ang taong nakatayo sa tabi ko? Cedric Do, Grandmaster ng Green Dragon Gang. Kasama niya rito, kahit 100 Lito ay mamamatay. Tumingin si Yangtze sa lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi at biglang nakaramdam ng matinding pang-aapi. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin. Anyway, I will never marry a scumbag like you. Haha, buti naman. Kayo. Itinuro ni Rudy ang 100 Asher Dragon na katulong sa tabi niya. Boss Do, ang iyong mga tauhan ay nagtrabaho ng husto sa lahat ng paraan. Wala ka bang balak na patikman sila ngayong gabi? Tumango si Cedric. Hindi mahalaga. Itinuro ni Rudy si Yangtze. Iyo ang babaeng ito, pero may hiling. Dito lang natin siya may lalagay. Nang marinig ito, ang mga taong iyon ay natigilan noong una, at pagkatapos ay natuwa sila. Hindi nila inaasahan na ganito pala kagandang mangyayari sa kanila. Maputi at maganda ang balat ng babae. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang figure ay napakaganda. Maganda ang hubog ng kanyang figure at balingkinitan ng kanyang baywang. Siya ay may malahalimaw na figure. Ang ganitong uri ng top grade na kagandahan ay magpapakulo ng dugo ng mga tao kapag naisip nila ito. Salamat, Young Master Gao. Mahigit 100 miyembro ng Green Dragon Gang, na puno ng ekspresyon ang mga mukha, ay lumapit kay Yangtze. Bastos ka! Huwag kang lalapit! Nang malapit na siyang mahuli ng isang miyembro ng Asher Dragon Gang, sumigaw si Yangtze, at ang kahoy na pulse ares sa kanyang palso ay sumambulat ng may malakas na enerhiya. Ah! Sa sandaling sinabi niyang, oo, lumipad ang lalaki. Nang makita ng iba pang mga tao ang eksenang ito, lahat sila ay nabigla at nag-alinlangan, hindi nang ahas na sumulong. Nagbago ang mukha ni Rudy. Ano ba yan? Sa isang tabi, sinabi ni Cedric, tinatawag iyan na protective magic treasure, at hindi ito mababa ang rango. Kung hindi dahil sa dragon blood kung singsing na ito, natatakot ako na kahit ako ay hindi siya madala rito. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang malaking singsing ng hinlalaki sa kanyang kaliwang hinlalaki. Kakaibang hugis ang singsing sa hinlalaki. Isa itong ligaw na dragon na lumilipad sa hangin. Kulay pula ito ng dugo, na may mga pattern na itim. Ito ay may misteryoso at marangal na ugali. Hinawakan niya ang wooden bracelet ni Yangtze. Parang nakaramdam ng pananakot ang bracelet. Nagniningning ito ng gininto ang liwanag, at ang singsing ng hinlalaki ay sumambulat ng maladugong liwanag sa parehong oras. Basag. Sa huli, naputol ang kahoy na pulse ares sa 2 piraso. Well, ikaw ang bahala ngayon. Pumalakpak si Cedric at bumalik sa gilid ni Rudy. Paulit-ulit na pumalakpak si Rudy. Si Grandmaster Do ay bumubuhay sa kanyang reputasyon. Kung si Lito ay maglakas loob na lumapit, siya ay mamamatay kasama ang iyong Dragon Blood Ring. Tumawa ng malakas si Cedric sa malamig na boses. Hahaha, sinira ng batang iyon ang isang bulwagan ko. Hinding-hindi ko siya bibitawan. Sa sandaling ito, isang nag-aalalang dagindong ang nagmula sa walkie-talkie. Master, bad news. May pumasok. Nanlamig ang mga mata ni Cedric. Huwag kang ang magulo. Patayin mo na lang siya. Pero, pagkasabi pa lang ng kabilang partido ay may sumigaw. Sa oras na ito, ang boses ni Lito ay nagmula sa walkie-talkie. Kahit sino ka man, kung maglakas loob kang hawakan siya, kakatayin ko ang buong pamilya mo. Nagbago ang mukha ni Cedric. Agad siyang tumakbo sa desk niya at binuksan ang monitor. Nang makita niya ang eksena sa screen, umangat ang mga talukap niya. Nakita nila na ang ika-25 palapag ay naging dagat ng mga bangkay, at may mga putol na paa at mga braso na nakakalat sa sahig. Walang exception, lahat sila ay miyembro ng Green Dragon Gang. Tumayo si Lito sa ilalim ng monitor at pinutol ang ulo ng huling buhay na tao. Parang may napansin siya, napatingin siya sa monitor. Sa isang sulyap pa lang, takot na takot si Cedric na halos mapasigaw siya ng malakas. Imposible. Paanong ang isang binata ay magkakaroon ng nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata? Malamig at madilim. Sa unang tingin, tila nahulog siya sa walang katapusang hukay. Casual na sumulyap si Lito sa surveillance camera at umakyat sa hagdan. Grandmaster Do, may problema ba? Sa tabi niya, maingat na nagtanong si Rudy nang makita niya ang pangit na ekspresyon ni Cedric.
Mabilis na pinigilan ni Cedric ang kanyang ekspresyon at seryosong sinabi, huwag kang mag-alala. Ang ika-25 palapag ay ang pinakamababang antas ng Azure Dragon Gang. Normal lang na hindi ito mapipigilan. Hindi siya makakarating dito ng buhay. Nang dumating si Lito sa ika-26 na palapag, daan-daang miyembro ng Green Dragon Gang ang naghihintay sa kanya. Agad na kumilos ang unang tao. Sinampal siya ni Lito, na ginawang isang tumpok ng bulok na karne ang kanyang ulo. Isang walang katapusang daloy ng mga tao ang sumugod, ngunit hindi huminto si Lito at patuloy silang sinasampal. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bangkay, lumilipad kung saan-saan ang kanilang kumikinang na laman at utak, ngunit walang ni isang patak ang tumalsik sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng 2 minuto, mahigit 100 katao na ang naging laman at dugo sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa 27th floor. Sa parehong paraan, napatay niya ang 80 katao, at ang natitirang 30 katao ay tumalon mula sa gusali sa takot. Sa 28th floor, mas kaunti ang tao, 50 tao lang. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Lito na ang mga taong ito ay pawang mga martial arts practitioner. Marami sa kanila ay nasa level ng isang young master, at mayroon pang ang ilang martial arts masters. Anak, ang lakas ng loob mong manggulo para sa aming Green Dragon Gang. Ngayon ang araw na mamatay ka. Ilang mga young masters ng martial arts ang biglang gumalaw at pinalibutan siya, inatake siya mula sa lahat ng direksyon. Umiling si Lito at hindi nag-abalang magsalita ng walang kaparirikon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumipad ang dagger ng Fire Spirit Stone. Gumuhit ito ng magandang pulang arko sa hangin, na dumaraan sa mga ulo ng sunod-sunod. Maliban sa 2 middle-level master na nagtago, ang iba sa mga tao ay natamba sa isang iglap. Sa sandaling ito, walang pagmamataas sa kanilang mga mukha, ngunit takot. Anak, sino ka? Nakangiti ang mga labi ni Lito, na nagpapakita ng makapal na hangarin sa pagpatay. Hindi mo na kailangang malaman. Ano ang silbi ng mga patay na malaman ang mga bagay na ito? Kasabay nito, hinawakan niya ang punyal na Fire Spiritual Stone at kumilos ng kasing bilis ng isang itim na anino. Swoosh swoosh. Napakabilis nito na mahirap mahuli ng mata. Naputol na ang lalamunan ng 2 master na nasa katanghaliang gulang. Paf! Bumulwak ang mainit na dugo na parang fountain. Puno ng kalituhan ang mga mata ng 2 master na nasa katanghaliang gulang. Namatay pa sila bago nila napagtanto ang nangyari. Hindi huminto si Lito at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa ika-29 na palapag. Laking gulat niya, isang tao lang ang nasa 29th floor, isang matanda. Nakapikit ang matanda at tila nagpapahinga. Tumayo si Lito sa kanyang harapan at sinabing, umalis o mamatay. Nagtaas ng kilay ang matanda at idinilat ang mga mata na puno ng dilim. Binata, ang yabang mo. I don't have time to waste. Let's do it. Walang pakialam na sabi ni Lito. Gayunpaman, kakaibang tumawa ang matanda at umiling. Pero hindi ko alam ang kung fu. Nagtaas ng kilay si Lito. Kakaiba. Kung tama ako, mas mataas ang sahig, mas malakas ang mga bantay. Ito ang ika-29 na palapag. Sinabi mo sa akin na hindi mo alam ang kung fu. Kabanata 537. Tama. Hindi ko alam ang kung fu, pero iba ang alam ko. Tumawa ng masama ang matanda. Tinuro niya ang tiyan ni Lito. Idiniin mo ang 3 daliri sa kaliwang bahagi ng pusod mo. Napakasakit bang tiisin? Ginawa ni Lito ang sinabi niya at saka sumimangot. Muling tumango ang matanda. Hahaha, boy, nalason ka. My heart-piercing powder is colorless and tasteless. Kahit na may dumating na immortal, hindi niya malaman. Bago ka umakyat, ikinalat ko na sa ere. Tumango si Lito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsang-ayon. Kung gagamitin mo ang 29 na antas ng lason, kahit na ang iba ay lumaban hanggang sa taas, mamamatay sila sa lason. Napakatalino mo. Dumilim ang mukha ng matanda, at mahinang sinabi, anak, malapit ka ng mamatay, at hindi mo magagamit ang iyong panloob na puwersa ngayon. Wala pang 10 segundo, ang iyong mga panloob na organo ay sasakit ng matindi, at mahuhulog ka sa loob ng 20 segundo. Talagang hinahangaan kita sa pagiging kalmado mo. Bahagyang ngumiti si Lito at pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ganun ba? Abangan natin. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Malamig na sabi ng matanda at umiling. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 segundo. Biglang tinakpe ni Lito ang kanyang tiyan at sumigaw. Baka sa mukha ng matanda ang saya. Hehe, nilabas na ang lason. Gayunpaman, itinuwid ni Lito ang kanyang likod at nanambalik ang kanyang kalmado.
I'm sorry, bigla akong inatake ng pagdudumi. I'm fine now. Ikaw. Alam na siya ay naloko, ang mukha ng matanda ay namula at itinuro niya si Lito, walang imek. It's impossible. It's impossible. It should be acting up soon. Unti-unting kinabahan ang matanda. Gayunpaman, 20 segundo ang lumipas, at ganap na maayos si Lito. Pawis na pawis ang matanda at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Hindi uubra ang heart-piercing powder ko. Tumikim si Lito at sarkastikong sinabi, ang iyong heart-piercing powder ay talagang lubhang nakakalason, ngunit nakakalungkot na wala itong silbi sa akin. Nakakain na ako ng lason na 10 beses o 100 beses na mas malakas kaysa rito, kaya immune na ako sa lahat ng lason. Nagbago ang mukha ng matanda, at tumalikod siya para tumakas. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, isang pilak na karayom ang tumusok sa katawan ng matanda. This poison was specially developed by me. You will soon feel your bones turn into water. Medyo nasasabik ka ba? This medicine will last for 24 hours. You can enjoy your body turn into a pool of weak flesh unti-unti. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matanda. Biglang nawala ng lakas ang mga paa niya at diretsyong lumuhod. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Patayin mo ako. Umungol ang matanda. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito. You're such a sinister old thing. It's not excessive to die no matter what. Pagkatapos nun, hindi na siya nilingan pa at pumunta na sa 30th floor. Mayroon lamang isang malaking opisina sa ika-30 palapag. Ang opisina ay isang bulletproof na kahoy na pinto na may makapal na layer ng steel plate sa loob. Sa sandaling ito, sa opisina, pangit ang ekspresyon ni Cedric. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod habang pinapanood niya si Lito na humahakbang-hakbang, na para bang siya ay isang Diyos ng kamatayan. Si Yangtze ay may hawak na sirang piraso ng porselana sa kanyang kamay. Tinuro niya ang lalaking palapit ng palapit na may halong gulat sa mukha. Huwag kang lalapit. Ang kanyang manggas ay napunit, na nagpapakita ng kanyang malanyebeng lotes na mga braso at napakagandang balikat. Ang gayong nakakahiyang eksena ay pumukaw sa pagnanais ng higit sa 100 lalaki. Nagmadali silang pumunta kay Yangtze na parang mabangis na hayop. Biglang, pang! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Bumukas ang mabigat na pinto. Ang lakas ay napakalakas kaya ang sahig ay nanginig na parang lindol. Humakbang si Lito sa pintuan at hakbang-hakbang. Ang lahat ay natigilan na parang isang tulos, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Ito ay isang bulletproof na pinto. Hindi man lang ito makalusot sa machine gun, pero sinipa ito hanggang masira. Anong klaseng halimaw ito? Pagpasok pa lang ni Lito sa pinto, nakita niya si Yangtze. Napapaligiran siya ng isang grupo ng mabangis na lalaki. Punit-punit ang kanyang damit at puno ng luha ang kanyang pisngi. Malinaw kung ano ang gagawin ng mga taong ito. Isang grupo ng mga halimaw. Sa isang kisap mata, ang layunin ng pagpatay sa katawan ni Lito ay tumaas ng 100 beses. Namumula ang mata niya, parang halimaw. Kayong lahat, mamatay. Habang sumisigaw siya, ang mga panloob na organo ng mga miyembro ng Azure Dragon Gang ay agad na nabasag, at dumaloy ang dugo mula sa kanilang 7 siwang. Natambo sila sa lupa at namatay. Lumapit siya, hinubad ang kanyang coat, at isinuot kay Yangtze. Sa pagtingin sa mga bangkay sa buong sahig, si Yangtze ay natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong tao. Masyadong madyugo ang eksenang ito para sa kanya. Tinapik siya ni Lito sa balikat. Ipikit mo ang mga mata mo at huwag kang tumingin sa kahit ano. Pagkatapos kong patayin ang 3 taong ito, iuwi na kita. Tumingin si Yangtze kay Lito, tumango, at masunaring ipinikit ang kanyang mga mata. Lumingon si Lito at malamig na tumingin kina Rudy, Bingot, at Cedric. Matagal nang natakot si Rudy, at hindi mas mahusay si Bingot. Lumapit si Lito sa kanila at sinabing, iniligtas ko ang iyong buhay noong nakaraan. Ngunit hindi mo ito pinahalagahan, kailangan kong bawiin ito. Biglang humarang si Cedric sa harapan niya. Anak, ako si Cedric Do, ang Grandmaster ng Azure Dragon Gang. Sinaktan mo ang mga tao ng Azure Dragon Gang, at papatayin kita. Pagkatapos noon, bigla niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay, at ang Dragon Blood Gem ay nagniningning na may kakaibang pulang ilaw ng dugo. Biglang nagkontrata ang mga mata ni Lito. Ito ay talagang isang maliit na piraso ng mataas na kalidad na Spirit Stone. Bukod dito, ito ay isang bihirang isa sa mga high-grade Spirit Stones. Napakaswerte talaga para sa kanya na nakakita ng ganoong kayamanan sa mundo ng mga tao. Anak, pumunta ka sa kamatayan. Malungkot ang mukha ni Cedric. Ang kanyang malaking kamao, na nakabalot sa isang dugo pulang ilaw, ay umatake sa kanya.
Sumandal si Lito sa isang tabi at iniwasan ito. Nang tumama ang kamao sa dingding, biglang bumagsak ang buong pader. Nagulat si Lito. Ang mga high-grade spirit stones ay talagang pambihira. Sa kabutihang palad, si Cedric ay isa lamang martial arts true master. Ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga espiritong bato ay limitado. Kung naabot niya ang antas ng Grandmaster, kahit si Lito ay maaaring mamatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Huwag kang magtago kung may kakayahan ka. Si Cedric ay dumanas ng matinding pagkatalo at nasa kalagayan na ng kabaliwan. Biglang naging anino si Lito at nawala. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Cedric, at ang kanyang pakiramdam ng krisis ay tumaas ng husto. Sa kasamaang palad, huli na. Sa sumunod na segundo, lumitaw si Lito sa kanyang harapan. Bago pa man makakilos si Cedric, hinawakan na ni Lito ang kanyang leeg. Basag. Napilipit ang ulo ni Cedric. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Sa mundo ng mga ordinaryong tao, wala kahit isang kisap mata. Bago pa makita ni Rudy at ng kanyang anak ang nangyari, nakatayo na si Lito sa kanilang harapan. At hawak niya ang ulo ni Cedric sa kanyang kamay. Ah! Sigaw ni Rudy. Agad na naglabas ng baril si Bingot sa kanyang baywang, at direktang sinipa siya ni Lito. Don't kill me. I can give you money. Napakayaman ng pamilya naming Gao. Umatras si Bingot at humingi ng awa. Ngumisi si Lito. Ayoko ng pera. Buhay mo lang ang gusto ko. Sa susunod na segundo, lumitaw ang baril sa kanyang kamay. Pang! Si Bingot ay binaril sa dibdib at namatay sa ilalim ng kanyang baril. Pagkatapos, muli siyang lumapit kay Rudy. Natamba si Rudy mula sa wheelchair at nahirapang umakyat. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Bastos, go to death. Malamig na sabi ni Lito at saka dinurog ang kanyang ulo gamit ang isang paa. Kabanata 538. Sa huli, naglakad si Lito sa bangkay ni Cedric at yumuko para kunin ang Dragon Blood Ring. Lito. Nakatikip ang mga mata ni Yangtze, at biglang tumahimik ang paligid niya. Natatakot siya. Inalis ni Lito ang singsing, lumakad, at direktang binuhat si Yangtze. Huwag mong buksan ang iyong mga mata. Binalaan niya ito at saka lumabas. Mula sa ika-30 palapag hanggang sa ibaba, may mga bangkay kung saan-saan. Kahit na nakapikit si Yangtze, naaamoy niya ang malakas na amoy ng dugo. Nai-imagine niya kung gaano nakakakilabot ang tanawin sa paligid niya. Mahigpit niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito at masunuring isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito, nang walang bahid ng takot sa kanyang puso. Alam niya na hanggat nasa tabi niya si Lito, walang makakasakit sa kanya. Nang dumating si Lito sa ika-27 palapag, hindi niya inaasahang nakilala si Melinda. Mapatla ang magandang mukha ni Melinda, at mahigpit niyang hinawakan ang pistol sa kanyang kamay. Nang may makita siyang tao ay agad niyang tinutukan ng baril ang tao. Siya ay nagmula sa ika-25 palapag at nakakita ng mga bangkay sa buong sahig. Kahit siya, na dumaan sa hindi mabilang na malupit na pagsasanay, ay hindi nakayanan ang pagkabigla. Ngayon pa lang, hindi niya napigil ang maglupasay at magsuka ng matagal. Kinabahan siya na muntik na niyang mapisil ang gatilyo. Malamig na tinitigan siya ni Lito. Bakit ka nandito? Nang makita ni Melinda na si Lito iyon, parang gumaan ang loob niya. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Yangtze sa kanyang mga bisig na may maalalahang ekspresyon. Hindi pa kita tinatanong. Bakit ka nandito? Pinatay mo ba ang mga taong ito? Naglabas si Melinda ng posos. Nakangiti ang mga labi ni Lito habang tumatango siya ng masama. Oo, anong meron? Sumimangot si Melinda at pinilit ang sarili na huwag pansinin ang mapang-ipang aura sa paligid ni Lito. She struggled to say, You can't kill people casually. Sumama ka sa akin. Okay, kung may kakayahan kang kunin ako. Puno ng panunuya ang ekspresyon ni Lito. Napalunok si Melinda ng kanyang laway at agad na nataranta. Kung hindi siya kumbinsido sa nakaraan, sigurado siya na ang lakas ni Lito ay higit pa sa kanya sa pag-akyat sa itaas. Sa madaling salita, si Lito ay isang napakababang dalubhasa. Hindi siya pinansin ni Lito at hakbang-hakbang na naglakad palayo habang hinihimas ang kanyang balikat. By the way, let me remind you na huwag ka nang umakyat sa taas. Ang hangin sa 29th floor ay puno ng nakamamatay na lason. Kapag nalantad, hindi ka na mabubuhay ng higit sa 10 segundo. Nag-iwan ng ilang salita si Lito at bumaba. Hanggang sa tuluyan na siyang umalis ng tuluyang nawala ang malakas na momentum na nagpapigil sa paghinga ni Melinda. Nakahinga siya ng maluwag at nakita niyang basang-basa na ang buong katawan niya sa pawis. Nakakatakot. Tinapik ni Melinda ang kanyang matambok na dibdib at nakaramdam ng matinding takot.
Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit pinili pa rin na maniwala kay Lito. Tumawag siya sa telepono at humiling sa isang tao na harapin ito. Pagkatapos ng tawag, nilinggan niya ang kakilakilabot na eksena at bumulong, Lito, Lito, sino ka? Diyos ka ba o halimaw? Iniuwi ni Lito si Yangtze. Inilagay niya si Yangtze sa sofa. Maaari mo nang buksan ang iyong mga mata. Dahan daw ang iminulat ni Yangtze ang kanyang mga mata at natigilan nang makitang nakaupo siya sa bahay. Naalala niya na ang Taiping Building ay malayo dito. Kahit magmaneho siya, aabutin ng 40 minuto. Ngunit mula ngayon hanggang ngayon, ito ay hindi hihigit sa ilang minuto na hindi ka panipaniwala. Hindi pinansin ni Lito ang nagtatanong na tingin ni Yangtze at tiningnan ang kanyang mga sugat. Sa kabutihang palad, lahat sila ay minor injuries. Dahil sa pagkabigla, hindi masyadong matatag ang kanyang isip. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang pulso, at isang purong genuine chi ang dahan-daang damaloy sa kanyang katawan. Si Yangtze ay nalilito at hindi maintindihan ang ginagawa ni Lito. Nang magtatanong na sana siya ay bigla niyang naramdaman na magaan ang kanyang katawan na parang puno ng walang katapusang enerhiya. Maging ang kanyang tense nerves ay agad na na-relax, at sobrang komportable ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng paggamot, tumayo si Lito at naglakad patungo sa kanyang maliit na silid ng walang sinasabi. Hoy! Ikaw! Pinigilan siya ni Yangtze nang nagmamadali. Ngunit sa sumunod na segundo, umindayog ang katawan ni Lito, at lumuwa siya ng isang subo ng dugo at bumagsak ng malakas. Nagulat si Yangtze at nagmadaling lumapit para tingnan. Napakaputla ng mukha ni Lito, at mukha siyang mahina. May bakas pa ng dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Biglang natarante si Yangtze at lalo pang nakonsensya. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng pagliligtas sa kanya kaya naging ganito si Lito. At halatang nakaranas siya ng ganoong malubhang pinsala, ngunit tahimik pa rin niyang pinapagaling ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang mood ni Yangtze ay lubhang komplikado. Ano ang dapat kong gawin? Pumunta sa ospital. Hindi magagamot ng mga ordinaryong doktor ang kanyang kalagayan, at maaaring magdulot ito ng problema sa kanya. Pinilit ni Yangtze na huminahon at kinaladkad siya sa sofa ng buong pagsisikap. Kumuha siya ng palanggana ng tubig para linisin ang mga mantsa ng dugo sa katawan ni Lito. Matapos habarin ang kanyang kamiseta, ang mga mata ni Yangtze ay nahulog sa kanyang pantalon, at ang kanyang mga pisngi ay biglang namula. Yangtze? Yangtze? Anong oras na ngayon? Dapat mong pretuhin itong parang batong nakahandusay sa harap mo. Huwag kang masyadong mag-isip. Paulit-ulit niyang hinugasan ang kanyang utak at saka kinalas ang sinturon ni Lito. Kahit gaano pa siya kaingat, nakilala pa rin niya ang lugar na hindi niya dapat makita. Nang haburin niya ang kanyang pantalon, kasing pula ng kamatis ang mukha ni Yangtze. Mabilis niya itong pinunasan at nakakita ng isa pang first aid kit. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan siya nasugatan, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin sa benda at gamot. Sa pagkakataong ito, tumunog ang kanyang cellphone na ikinagulat niya. Kinuha niya ang telepono ni Lito at kinuha ito. Hello! Nang marinig ng lalaki sa kabilang dulo na babae iyon, halatang natigilan siya at saka sinabing, hinahanap ko si Mr. Argel. Napatingin si Yangtze kay Lito. Hindi siya libre ngayon. Kung may sasabihin ka sa akin, sasabihin ko sa kanya. Nako, ganito. Si Mr. Argel ay bumili ng sehiyuan sa hapon. Sabi niya, ililipat niya ito sa pangalan ng isang binibini na may apelyidong Jiang. Bukas, pakikuha ang kaukulang certificate at pumunta sa Real Estate Bureau. Nang marinig ito, nablangko ang utak ni Yangtze at siya ay natigilan. Bago pa siya makasagot ay nagtanong ang lalaki, Miss. Si Yangtze ay bumalik sa kanyang katinoan, pinindot ang kanyang mabilis na tibok ng puso, at nagtanong, nasaan ang address ng sehiyuan na iyon. Nagdududa ang sinabi ng lalaki, number 626, Shengjiang Road. Bumilis ang tibok ng puso ni Yangtze. Number 626 ng Shengjiang Road ang lumang bahay na ibinente niya. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, ibinaba ni Yangtze ang telepono. Ang mga luha ay lumabo ang kanyang mga mata. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ginawa mo? Ibinagsak niya ang sarili kay Lito, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi ka dapat masaktan, kung hindi, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Kinabukasan. Nagising si Lito mula sa kanyang mahinang estado at napagtanto na siya ay ganap na hubad. Sinamantala kaya ni Yangtze ang aking pagkakoma para pagimbutan ang kagandahan ko at pinagsamantalahan ba ako? Sa oras na ito, may gumalaw sa tabi niya. Ikiling ni Lito ang kanyang mukha at nakitang mahabang buhok ang ulo nito. Ito ay walang iba kundi si Yangtze, na nakatulog sa tabi niya.
Kabanata 539. Mahimbing siyang natutulog at ang mahahabang pilak mata niya ay nabahira ng malakristal na luha na nagpaganda sa kanya. Gayunpaman, ang laway sa gilid ng kanyang bibig ay sumaire sa kanyang kagandahan. Hindi napigilan ni Lito na matawa. Sinulyapan niya ang first aid kit na nasa tabi niya, pati na rin ang magulong benda na nakapulupot sa katawan niya. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan. Ang dalagang ito ay tulala sa lahat ng iba pang aspeto maliban sa trabaho. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagpainit din sa puso ni Lito. Nang matauhan siya, hinaplos na ng kamay niya ang buhok ni Yangtze. Ngumuso si Yangtze at binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lito, nagliwanag ang kanyang magagandang mata. Gising ka na pala. Akala ko ikaw. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay gumulong sa isang ngiti. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Si Yangtze ay mukhang nag-aalala. Pero okay na ba ang sugat mo? Nagsuka ka ng dugo kagabi. Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Umiling si Lito. Hindi bale. Kaya kung gumaling mag-isa. Sa nakalipas na ilang araw, sunod-sunod niyang ginamit ang kanyang true chi, lalo na para buhayin muli si Carlito. Ito ay isang pag-uugali na lumalaban sa langit at nasaktan ang kanyang tunay na enerhiya, ngunit wala siyang panahon para gumaling ng maayos. Isa pa, sobra ang pumasok na lason kagabi, kaya talagang delikado ang sitwasyon. Sa pagtingin sa nag-aalalang hitsura ni Yangtze, iniban ni Lito ang usapan. What's wrong? Hindi ka ba galit sa akin? Ngumuso si Yangtze at bahagyang nagdilim ang kanyang magandang mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Hindi naman, bakit gagantay ka ba? Nagtaas ng boses si Yangtze at mayabang na sinabi, syempre galit ako, pero hindi mahalaga. Iniligtas mo ako ng higit sa isang beses. Magkapantay tayo. Napangiti ng mapait si Lito. Sige, salamat sa iyong kabutihang loob, Pangulong Jiang. Tumayo si Yangtze at nag-inat. Magluluto ako ng almusal. Bilasan mong maghilamos. Naninigas ang mukha ni Lito. Nang maalala niya ang engranding okasyon ng huling pumasok siya sa kusina, bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam. Well, bakit hindi ko gawin? Matigas na sinabi ni Yangtze, hindi, pasyente ka. Syempre, gagawin ko. Hindi ka ba masaya? Masaya, masaya. Ang mukha ni Lito ay puno ng mga ngiti, at ang kanyang puso ay kumikibot. Nagkulong si Yangtze sa kusina, at ito ay kasing bangis ng digmaan. Pagkatapos maghugas, bumalik si Lito sa kanyang silid, isinara ang pinto, at inilabas ang Dragon Blood Ring. Sa high-grade spiritual stone na ito, siya ay ganap na mababawi sa loob ng ilang araw. Hinawakan niya ang singsing sa kanyang kamay, umupo na naka-cross-leg, at pinaandar ang kanyang genuine chi. Ang mga butil ng pulang spiritual chi ay lumabas mula sa singsing, nagtagal sa paligid niya, at pagkatapos ay nag-drill sa kanyang katawan. Wala pang 10 minuto, ang orihinal na maputlang mukha ni Lito ay nagsimulang mamula-mula at lumitaw ang mga butil ng pawis sa dulo ng kanyang ilong. Makalipas ang kalahating oras, namumula ang kanyang mukha, at maging ang kanyang balat ay kasing pula ng lutong hipon. Pinagpapawisan siya sa buong katawan, at ang mga puting maputik na hangin ay umaapaw mula sa kanyang ulo, mata, tainga, bibig, ilong, at iba pa. Phew! Nagpakawala siya ng malalim na hininga at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. 2 kumpol ng pulang ilaw ang bumungad sa kanyang mga mata. Magandang bagay talaga ang Dragon Blood Jade. Sa kabutihang palad, hindi mataas ang cultivation ni Cedric, kaya hindi niya mailabas ang lahat ng lakas ng singsing. Kung hindi, ang taong namatay kagabi ay malamang na siya, si Lito. Tuwang-tuwang din nilaan niya ang kanyang mga labi at maingat na inalis ang singsing na parang isang kayamanan. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Lito. Oras na para kumain. Naglagay si Yangtze ng 2 plato ng western style na almusal sa mesa. Nang makita ang almusal, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Lito. Ang kulay ay normal, hindi kasing sama ng karbon. Tikman mo ang luto ko. Umupo si Yangtze, hinawakan ang kanyang baba gamit ang 2 kamay, at tumingin kay Lito ng may pag-asa. Sa isang pakiramdam ng pagwawalang bahala sa kamatayan, kinagat ni Lito ang pritong itlog at inilagay ito sa kanyang bibig. Hinala niya, hindi itlog ang kinain, kundi isang subo ng asin. Pinagmasdan ni Yangtze ang kanyang ekspresyon at sumimangot. Hindi masarap. Hoy, bakit ang kulit mo? This is the first time I've cooked someone seriously. Hindi mo masasabi na masarap. Ngumiti si Lito at nagkunwaring kumakain ng napakasarap. Ilang kagat siya at nilunok ang pagkain. Sobrang sarap. Nagliwanag ang mga mata ni Yangtze. Talaga, hayaan mo akong subukan. Mabilis siyang pumulot ng itlog at inilagay sa bibig niya. Og!
Sa susunod na segundo, siya ay walang kabuluhang sumugod sa banyo at nagsuka. Tumawa si Lito. Wala ka lang. Wala akong magagawa sa'yo. Sa huli, ilang pirasong tinapay lang ang kinain nilang dalawa at halos hindi na nakayanan ang almusal. Pagkatapos noon, sinabi ni Lito kay Yangtze, tama ka. Ipinadala nga ako ng militar para protektahan ka. Sana ay makikipagtulungan ka. Pagkatapos ng lahat, ito ay mabuti para sa iyo at sa akin. Nang makita ang parang negosyo ni Lito, medyo nanlumo si Yangtze. Kung alam niyang ilang araw na ang nakalipas na hindi niya fiancé si Lito, baka napatalon siya sa tuwa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos malaman ang katotohanan, hindi lamang siya maaaring ngumiti, ngunit siya ay hindi maipaliwanag na nabigo. At saka, nabalitaan ko ang tungkol sa mga magulang mo. Isa akong local medicine practitioner na makakatulong sa iyo na gamutin ang mga emosyon. Natural na hindi masabi ni Lito ang mood ni Yangtze, kaya nasabi niya sa sarili. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Yangtze. Hindi na kailangan. Dahil nagtutulungan lang tayo, huwag na huwag kang makialam sa negosyo namin. Malamig niyang sabi at tumalikod na para umakyat. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Lito. Ang kalagayan ng babaeng ito ay tila medyo malubha, halos hindi mahuhulaan. Lumakad si Yangtze sa pintuan ng kwarto, huminto at nagsabi, hindi ako magtatrabaho ngayon, kaya magpapahinga ako sa bahay. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa kwarto na malamig ang mukha at sinara ang pinto. Umiling si Lito. Hindi pinapansin ang kanyang maliit na emosyon, kumuha siya ng ilang mid-level na spirit stones at nag-set up ng isang simpleng protective formation sa silid. Katatapos lang ng formation ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Hindi ito kinuha ni Lito. Sino ang nakakaalam na ito ay muling magriring pagkatapos ng ilang sandali? Kinailangan niyang kunin. Hello. Lito, ako, ito, Melinda. Ang kaaya-ayang boses ni Melinda ay nagmula sa telepono. Matagal nang alam ni Lito na hindi niya ito bibitawan ng ganoon kadali. Anong problema? Malamig na tanong niya. Sinabi ni Melinda, Lito, sa pangalan ng National Security Agency, hinihiling ko sa iyo na bumaba ka agad. Nasa ibaba ako ngayon sa iyong tirahan. Napakasungit ng tono niya. Nagdilim ang mukha ni Lito. Gusto mo akong mahuli. Sa tingin mo kaya mo yon? Kinagat ni Melinda ang kanyang mga labi. Wala talaga akong kakayahan para gawin iyan, pero pinag-isipan mo ng mabuti. Kung susuwayin mo ang utos ko, lantaran mong hinahamon ang National Security Agency. Kahit gaano kakalakas, kaya mo bang maging kalaban ng buong bansa? Natahimik si Lito. Tama ang sinabi ni Melinda. Kahit na wala siyang pakialam, maaaring madamay ang kanyang ama, kapatid na babae, at Yangtze. Sige, hintayin mo ako. Malamig na sabi ni Lito at ibinaba ang telepono. Sinulyapan niya ang kwarto ni Yangtze. Hindi siya dapat lumabas ngayon, at nagkaroon ng defensive formation sa silid, kaya dapat walang problema. Bumaba siya at nakita niya ang isang itim na commercial car na nakaparada sa di kalayuan. Maging ang bintana ay natatakpan ng mga bakal. Malamig na ngiti ang mga labi ni Lito habang naglalakad siya. Bumukas ang pinto at pumasok siya sa sasakyan. Kabanata 540. Naglabas si Melinda ng black eye mask. Paumanhin, ito ang proseso. Ngumiti si Lito at kinuha ang blindfold para takpan ang kanyang mga mata. Umikot ang sasakyan at tuluyang huminto sa isang malaking patio na walang numero ng sasakyan. Bumaba si Lito sa sasakyan at sinilip ang mga nakapalibot na gusali. Ito ay isang tipikal na estilo ng militar. I will not hide it from you. This is the headquarters of the Hidden Dragon Team of the Special Task Force. Kakaunti lang ang mga outsiders na pwedeng pumasok dito. Pagmamalaki ni Melinda. Ngumiti si Lito ng mapang-asar. Ang ibig mo bang sabihin ay karangalan ko ang pumunta dito? Nagtaas ng kilay si Melinda. Oo naman. Tiningnan niyang mabuti si Lito at nakita niyang kalmado ito, tamad, at hindi man lang kinakabahan. Hindi ka ba natatakot? Arestado ka. Hindi maiwasan ni Melinda na ma-curious. Napangiti si Lito. Wala kang karapatang takutin ako. Nabulunan sandali si Melinda at saka umiling. Lito, ikaw ay masyadong mayabang. Ang estado ay napakalaki, at mayroong hindi mabilang na kakaibang mga tao at mga kakaibang bagay. Tunay na makapangyarihan ka, ngunit hindi ka magagapi sa mundo. Hindi mapakali si Lito na makipagtalo sa kanya. Inip niyang sabi, dinala mo ba ako dito para lang makipag-chat? Anong problema? Si Yangtze ay nag-iisa sa bahay. Bagamat mayroon siyang proteksyon sa pormasayon, hindi siya ganap na ligtas. Naging seryoso ang ekspresyon ni Melinda. Sumama ka sa akin.
Dinala niya si Lito sa isang opisina. Ang karatula sa mesa ay nagpakita ng pagkakakilanlan ng may-ari ng opisina, si Randall Liu, ang pinuno ng Hidden Genius Team. Umupo si Lito sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, at malayang tumingin sa paligid. Inilabas ni Melinda ang posas at mabilis na pinususan si Lito sa poste sa tabi niya habang hindi ito pinapansin. Hahanapin ko si Kapitan Leo. Maghintay ka rito, sabi ni Melinda at lumabas ng opisina. Sinulyapan ni Lito ang pilak na posas at nagpakita ng isang mapanuksong ngiti. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Makalipas ang halos 10 minuto, may mga yabag mula sa labas ng koridor. Pumasok si Melinda at isang medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang iba kundi ang pinuno ng Hidden Dragon Corps, si Randall. Siya ay mga 45 taong gulang at may isang madilim na parisukat na mukha. Matatag ang kanyang mga mata at matangkad at matibay ang pangangatawan. Para siyang tigre habang naglalakad. Masasabi ni Lito sa paraan ng paglalakad niya na ang taong ito ay pambihira. Sumulyap si Randall kay Lito na may pagtataka. Siya yun. Tumango si Melinda. Muling tinitigan ni Randall si Lito at tiningnan siya ng mabuti. Gayunpaman, umiling pa rin siya. Nagkamali ka siguro. Walang aura ng malakas na tao ang batang ito. Paano siya magiging kalaban ni Cedric Do? Ipinadyak ni Melinda ang kanyang mga paa sa pagmamadali. Captain, I swear to God, huwag mo siyang titigan na tamad. Napaka-ruthless niya. Oh, talaga. Hindi pa rin naniwala si Randall. Lumapit siya kay Lito at biglang ngumisi. Kung ganoon ay susubukan ko. Biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Kinuyam niya ang kanyang makapal na kamay sa isang kamao at inatake ang pisngi ni Lito na may tunog ng pagsipol. Napakabilis ng suntok niya na kahit si Melinda ay hindi makapag-react. Akala niya ay mabubugbog si Lito. Ang puso ni Randall ay puno pa rin ng paghamak. Anong kakayahan mayroon ng isang binata upang magmukhang isang larwang batang lalaki? Gayunpaman, habang papalapit na ang kamao kay Lito. Cut! Si Lito ay naging isang itim na anino at nawala. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Randall habang umaalingaw-ngaw ang isang malaking alon sa kanyang puso. Paano mawawala ang isang tao sa manipis na hangin? Nasa likod mo ako. Ang tamad na boses ni Lito ay nanggaling sa kanyang likuran. Nawala ang isip ni Randall. Pakiramdam niya ay tatayo na ang kanyang mga balahibo, ngunit hindi siya isang taong dapat pagtripan. Mabilis siyang umiwas. Sa kasamaang palad, huli na. Kasabay ng ihip ng malamig na hangin, may sumulpat na kamao sa dulo ng kanyang ilong. Ang distansya sa pagitan ng kamao at dulo ng ilong ay hindi hihigit sa 1 milimetro. Isang malakas na puwersa ang pumutol sa mukha ni Randall na parang kutsilyo, na nag-iwan ng hindi mabilang na maliliit na sugat na duguan. Ang dalawa sa kanila ay nasa 1 buong minutong pagkapatas. Si Randall ay hindi nang ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi. Basang-basa na ang damit niya. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip niya. Kung umabant ng 1 milimetro ang kamao ng binata, baka sumabog na ang ulo nito. Ako. Natalo ako. Sa huli, inamin ni Randall ang pagkatalo dahil talagang hindi na siya makatagal. Inalis ni Lito ang kanyang mamamatay tao na aura at ikinuyom ang kanyang kamao. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Randall. Pakiramdam niya talaga ay nakatakas siya sa kamatayan. Siya ay nasa hukbo sa loob ng maraming taon. Naranasan na niya ang lahat ng uri ng labanan at nakaharap sa hindi mabilang na mga pagpipilian sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, hindi siya naging tulad ngayon, na nagpatakot sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa isang tabi, si Melinda ay natulala din. Tiningnan niya ang mga posas na naputol sa sahig at hindi niya maisip kung paano ito nabasag ni Lito sa isang iglap. Ang mas hindi kapanipaniwala ay nagawa niyang mapababa ang ulo ni Kapitan Leo at aminin ang pagkatalo sa isang galaw lamang. Si Kapitan Leo ay nakaranas ng maraming labanan at isang sikat na matapang na mandirigma. Ngunit ngayon lang, nakita ni Melinda ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ito ay hindi narinig. Ang lakas ni Lito ay muling nagpabago sa kanyang kaalaman. Gusto mo bang subukan ulit? Sumulyap si Lito kay Randall at nagsalita sa mahinang boses. Pinunasan ni Randall ang pawis sa kanyang noo at mabilis na ikinaway ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Ang malamig na mga mata ni Lito ay dumampi kay Malins. Kung gusto mong pumunta ako dito ngayon para subukan ang kakayahan ko, dapat makaalis na ako. Agad na hamarang si Randall sa harapan niya. Ngumisi si Lito, gusto mo ba akong pigilan? Umiling si Randall at nagbigay ng isang mapait na ngiti. I know that with your skills, I can't stop you. Not to mention me,
kahit magsama-sama ang buong Hidden Dragon Team, hindi ka nila mapipigilan. Gayunpaman, may sasabihin pa rin ako. Anong sasabihin mo? Tanong ni Lito. Tiningnan siya ni Randall ng malalim, ibinuga ang kanyang dibdib, at itinaas ang kanyang ulo. Iniimbitahan kita na sumali sa aming Hidden Dragon Team at maglingkod sa ating bansa. Akala niya ay iisipin ito ni Lito, ngunit hindi man lang niya ito inisip bago umiling. Hindi ako interesado. Muling nagsalita si Randall, alam kong hindi ka natatakot sa amin, ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Kahapon, pinatay mo sina Rudy Gao at Bingot Gao. Ang dalawang taong ito ay apo at anak ng Old Master ng pamilya Gao. Hinding-hindi kanya pababayaan. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito habang walang pakialam na sinabi niya, so ano? Kung gusto niyang mamatay, tutuperin ko ang hiling niya. Umiling si Randall. Aaminin ko na makapangyarihan ka nga, ngunit napakabata mo pa. Hindi mo alam ang pagiging komplikado at kalupitan ng mundong ito. Katamtaman lamang ang mga mapagkukunan ng pananalapi ng Gao family, ngunit karamihan sa kanila ay mula sa mga sinaunang martial forces sa likod niya. Medyo nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na may kinalaman ang Gao family sa martial arts world. Gayunpaman, nagulat na lang siya. Wala siyang masyadong pakialam dito. So ano? Tumawa at tumawa si Randall sa kamangmanga ni Lito. Masyado kang mayabang at ignorante. Ang mga sinaunang martial arts ay nagmula sa kapangyarihan ng ibang mundo. Ang tingin nila sa mundo natin ay parang Diyos na tumitingin sa mga mortal. Lahat ito ay mga sekretong matataas na antas na hindi malalaman ng ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit ko sinabi sa iyo ito ay upang ipaalam sa iyo na sa iyong sariling lakas, tiyak na mawawasak ka ng sinaunang puwersa ng martial arts sa likod ng pamilya Gao. Basta sumali ka sa Hidden Dragon Team, magagamit ko ang kapangyarihan ng militar para protektahan ka. Sa mga mata ni Randall, ito ay isang medyo mapang-akit na kalagayan. Pagkatapos ng lahat, itinalaga ng lahat ang kanilang buhay. Gayunpaman. So what if he's an ancient martial artist? I'll kill him if he dares to come. Nagsalita si Lito nang walang pakialam.